Kamusta? Magandang araw sa inyo mga boss. Ito na naman tayo sa ating channel. This is Jamir Goldfish. Ang topic natin for today, guide sa pagpakain ng tubipex worm. Maganda tong feed sa ating mga alagang isda tulad ng cichlids, flowerhorn, mollies, beta, tsaka goldfish. Madalas nakukuha tong live tubipex worm sa mga kanal, sa ilog, sa medyo maduduming lugar. Kaya yung mga kumukuha po nito at nagbebenta, ginagamot po muna nila bago nila ibenta sa mga fish keeper. Kasi madalas pwedeng mamatay yung mga alaga natin pag hindi nagamot to, nalinis maigi kasi galing nga po sa maduming lugar. Yung iba ginagamot nila ng potassium permanganate or yung tetracycline. Hindi ko alam kung paano yung procedure, kung paano nila ginagamot yung tubipex na yan para safe ipakain sa ating mga goldfish. Pero yung binibili ko sa supplier, cured na siya, malinis na yung tubipex, safe na siyang ipakain sa ating mga alaga. Yan, dumating na yung tubipex natin. Tuturuan ko kayo mga bossing kung paano maglinis nito. Paano ipakain sa ating mga goldfish. Maganda yung tubi ni sir kasi pulang-pula. Ayan o. Tapos nilalagyan niya ng yelo pag dinideliver para daw hindi mamatay. Ayon sa Google, pag check ko, ang tubipex worm daw ay nagpapaganda rin ng kulay ng goldfish. Pero napanood ko sa mga vlog sa YouTube, sa mga other goldfish keeper, nagpapaganda rin daw to ng wen growth, tsaka nagpapabilis magpalaki ng ating mga isda. Ito, turuan ko kayo maglinis mga boss. Ganyan, lakasan nyo yung tubig para magkalas-kalas sila. Tapos, pag-aangatan yung mga puting dumi na yan. Tapos, antayin nyo lang kusang magsasama-sama yan. Ayan, maganda yung quality niya kasi makunat. Nagdidikit-dikit sila, hindi yung buwaghag. Pag kumalat ng ganyan mga bossing, antayin nyo lang bumaba, magsasama-sama sila uli. Ganyan boss. Pagka bumaba ng ganyan, tsaka nyo itapon yung mga tubig. Tapos, may mga puti-puti sa ibabaw, yun yung mga kailangan tanggalin. Hinugasan ko to ng mga 5 beses. Ulitin ko lang, ganyan na ulit. Lalakas ako yung pressure para yung makikita nyo kung madumi ba yung tubi, kung may mga ibang mga insekto na lilitaw. Pero itong tubipex ni Sir Monde, quality talaga, malinis. Kahit kaling siya sa kanal, hindi siya mabaho. Di katulad nung sa iba na nakuha ko. Pagbukas ko, ang baho na. Tapos minsan may mga insekto, may mga dumi pa. Kaya pag ganun, delikado yun. Baka makakuha pa ng punggos at sakit yung mga goldfish nyo. Kaya dapat sa magandang supplier talaga kayo kumuha. Ito din, pulang-pula mga boss. Sa iba kasi namumuti na, tas parang may mga sipon-sipon na dumi sa ibabaw. Ito talagang wala oh. Maganda yung quality nung tubipex na nakuha natin. Tsaka kailangan nakikita nyo silang gumagalaw mga bossing. Ayan oh. Kitang-kita, napakalinis, pulang-pula yung tubi. Buhay na buhay mga boss, kaya safe na safe yan ipakain sa ating alaga. Pag nakakuha kayo ng namumuti boss, na parang uban na yung kulay, tas maraming laway na puti-puti, alanganin yun boss. Huwag nyo na ipakain, dapat ganyan yung quality na tubi na makuha nyo. Tsaka dapat walang amoy, yung amoy kanal. Etong kay Sir Monde, pagkabukas mo, walang amoy, talagang nalinis maigi. Ilang beses na rin akong kumuha ng tubi dito kay Sir. Talagang maganda yung mga binibigay niya. Kaya muulit tayo sa kanya. Sinasama ko na sa grooming rotation tong tubi kasi mabilis siya magpalaki at saka less hassle. Iiwan mo lang tapos kahit 4 days na nandyan yan. Basta lagi lang kayo nagwa-water change para
hindi tumaas yung ammonia kasi malakas magpataas ng ammonia yung Tubipex. Ang ginagawa ko ngayon, 1 week pure pellet, tapos 1 week Tubipex. Ganun lang ang rotation ko ngayon mga boss. Ang maganda din dyan sa Tubipex, mabilis nilang nadadigest kasi malambot lang yan. Nagpapakondisyon din ang Tubipex sa breeding sa ating mga goldfish. Kaya mga boss, sama nyo na rin to sa grooming rotation nyo. Maganda pa nyan, iiwan mo lang ng ganyan kahit abutin ng 4 to 5 days yan. Goods na goods yan mga boss. Pero nagwa-water change ako ng 2 beses. 30% sa umaga, 30% sa gabi. Minsan 3 pa nga pagka inaabutan ko sa tanghali. Basta sinasipon ko lang yung mga dumi nila para malinis lagi yung tank. Yan talaga yung tips ng mga master groomer. Kailangan talaga alagaan nyo yung water quality ng tank nyo pag nag-groom kayo ng goldfish. Pero pagka malaki na sila, kahit hindi na boost feed, tapos kahit once a week lang yung pakain nyo. Pero pag talagang gusto nyong gumanda at lumaki pa yung goldfish nyo, yan, kailangan boost feed tapos daily water change. Lalo na sa Thailand at saka Indonesia, grabe yung mga isda nilang gaganda. Talagang mga jumbo size talaga, umaabot ng mga 20 cm. Ito pala yung Facebook ni Boss Monde. Yan, PM lang kayo sa mga taga Cavite na gustong magpa-deliver ng Tubipex. Boss Monde, maraming salamat sa palaging quality Tubipex worm. Kaya tuwan-tuwa ang aming mga alaga. Yun o, ito yung view namin sa Miyamoto Musashi Sushi Bar Meadowood. Pag kumain kayo dito ng ramen at saka sushi, yan ang masisipat nyo mga boss. Nakaka-relax tingnan yan habang nahigop kayo ng mainit na ramen. Shoutout muna ulit tayo mga bossing. Shoutout kay Ranchu House at saka kay RR Donaire from CDO. Shoutout din kay Luther Amor at kay Paparazzi Ski Mower, Sumuro Jason, Ken Garcia, Jayro Nandaya at kay Adrian Luis Sunido. Maraming salamat sa suporta mga bossing. Water change tayo mga boss, 20% lang. Yan, sinasipon ko lang yung mga poops nila. Ganyan talaga pagka grooming, talagang kailangan alagaan yung water quality para mapabilis yung paglaki ng ginugroom natin. Yan talaga sikreto ng mga master groomer, mga napanood ko sa YouTube, sa Fishing Vibe. Yung iba nga mineral water pa yung ginagamit, kaya mas grabe yun. Yung tubig ko ngayon dito mukhang okay naman. Pag nagbabawas ako ng 20% direct galing sa gripo, hindi na ako naglalagay ng anti-chlorine. Hindi naman sila nawawater shock or naninibago sa tubig. Mukhang nasanay na rin yung mga ginugroom ko. Di katulad nung nakaraan, medyo tulala sila. Siguro dahil meron ng Sansi, tapos meron pang Arotica na ilaw, tapos merong heater. Kaya mukhang nakondisyon na sila sa indoor setup. Gagawan ko din ng content yan kasi may nag-comment na i-share ko daw kung paano yung indoor setup natin. Lagi ko nang nakikitang masigla yung mga ginugroom natin dahil din siguro sa
pagwa-water change ko ng 20%. Ngayon, 3 beses talaga ako mag-water change, umaga, tanghali at saka gabi. Sinasipon ko kagad yung mga dumi nila. Tapos lagay uli ng panibagong tubig. Dati kasi pag nag-water change ako, sa umaga lang 50%. Pero parang mas maganda yung ganitong water change kasi malinaw yung tubig. Saipon mo kagad yung dumi ng mga ginugroom kasi pag hinayaan mo yun yung nagkukos ng labo tsaka ammonia pag nadurog yung mga dumi. Di katulad nung pag nakikita mo yung mga poop, sinaipon mo kagad, laging malinaw yung tubig. Yan, makikita nyo mga boss, konti lang yung nabawas sa tubig nung tank natin. Talagang sinaipon ko lang yung mga poop nung goldfish natin, tsaka ang linaw nung tubig nila. Yun o, si Goku Black at saka si Gogeta. Yung harap nung salamin natin, nilulumot na. Ito, papalitan ko na pangalan nito ni Majin Buu. Mukhang di bagay sa kanya yung pangalan niya. Mabilis din talaga maka green algae yung Sansi oh. 2 araw lang, ganyan na kagad. Nag green algae na, pati yung front glass natin nilulumot na. Kaya may ako ni-scrub yan ng malambot na sponge eh. Iyon medyo gumaganda na yung katawan nila. Tapos si Goku Black, medyo nagda-darken na yung kulay. Etong si Pikachu lang ipapangalan ko dito. Palitan ko yung pangalan ni Majin Buu ng Pikachu kasi may mga black lining siya eh. Tapos kulay dilaw. Baka ganyan na yung kulay niya, hindi na siya mag-orange. Kulay dilaw na lang. Pero yung tatay niya kasi ganyan din kulay dati, tapos ngayon orange na. Baka mawala din yung mga black lining nito ni Pikachu. Pero wag sanang mawala yung black lining niya, tsaka mag-stay na kulay dilaw yung kulay nito ni Pikachu. Ito naman si Goku Black. Kaabang-abang to pag lumaki. Sana talaga ma-groom ko sila ng maayos. Pumupogi na si Goku Black. Etong si Pikachu, mukhang female din to eh. Etong si Goku Black, baka male pero wala pa siyang breeding star. Etong si Pikachu, sana babae to para bagay sa kanya yung pangalan niya. Ang sarap na sa mata, nagkakaroon na ng algae grass yung tank natin. May nag-comment pala uli kung paano magkaroon ng algae grass sa ating tank. Di ba, boss, gagawan ko uli ng content yan. Papakita ko yung progress nito from 0 algae to meron ng algae grass. Itong Sansi na 35 watts, siguro 4 days meron na kagad green algae mga boss. Kaso medyo makirot lang to sa kuryente, kailangan 24 hours. Pero pag na-achieve nyo naman, ang ganda tingnan. Okay mga boss, hanggang dito na lang uli. Comment nyo lang mga boss yung mga gusto nyong maging content at saka ang inyong mga katanungan. Hindi po tayo ganun ka-expert mga boss, based on experience lamang tayo at saka sa ibang research natin at saka napapanood din natin sa YouTube. Kaya hanggat kaya mga boss, sasagutin ko yung mga katanungan nyo para makatulong sa goldfish community. Maraming salamat ulit sa panonood mga boss. God bless at maraming salamat po sa suporta. Jamir Goldfish is signing off.